So sharing of ideas, pero magkwento lang muna tayo para mapagbigay ng basic at mga munting aral po sa atin. So ulitin ko po yung kwento nung kaibigan nating barbero, no? So isa-isang sa isang barber shop. So merong may customer, regular customer na nagpapagupit. So sila namang dalawa magkaibigan, no? So suki ba kumbaga, talagang matagal na rin na yung customer doon lang talaga nagpapagupit sa barber shop na yon. So every time na naggugupitan sila, so it takes 5 to 10 minutes lang naman. So sila yung nagkikwentuhan. So basic ang kwentuhan, umpisa sa politika, sports, hanggang sa dumating ang family. Then one time, nung araw na yun, napagkwentuhan nila ang tungkol kay Lord. And sad to say, no? So biglang nag-react. Okay? Nag-react yung barbero na sabi niya, actually, sir, hindi po totoo ang Diyos. Ako po ay naniniwalang walang Diyos. So nagulat yung customer. Okay, so bakit niya nasabi yon? So siyempre, para for justification purposes, itinanong niya, okay, yung customer. Brad, bakit mo naman nasabing may Diyos? So ako po, simple lang naman yung pananaw ko sa buhay. Sabi nung barbero, kung may Diyos, edi sana walang mahirap. Sana fair ang mundo. Okay, so kung dapat lahat sagana, dapat lahat ay may hanap buhay, walang masasamang tao, walang broken home, walang broken heart. Ayan. So dapat po walang pulubi, walang nakatira sa kalsada. So mga basic things na alam mo yon, yung mahirap mindset. Okay, yun po yun, no? So syempre, bilang isang Kristiyano, no, alam naman natin na not literally na totoo yun, no? Kaya lang syempre nasa point tayo na syempre we respect yung pananaw nung barbero, no? So tumahimik na lang yung kaibigan natin na customer. So then one time, eto po, habang naggugupitan sila, umiiwas din siya sa argumento kasi yun yung time kasi na inaahitan siya. Alam mo yung ahit, yung labaha, yung kasi yung ginagamit na pang-ahit. So ayaw niyang bigyan ng argumento or questionin yung paniniwala ng customer kasi siyempre inaahitan. Isa talimba naman nun, paano wala na nga Diyos, magkipag-argumento ka pa. Para ka nakipag-argumento sa tayo. May hirap po yun. So baka biglang maghiwalay yung ulo mo yung tenga mo sa ulo mo. So hanggang sa isang bago matapos po yung pag-ahit, bigla pong may dumaan na isang pulubi. So we take a look yung pulubi, try to imagine mo na merong isang tao na mga 2 years nang hindi nagpapagupit. Can you imagine that one? Mahaba ang balbas niya, no? Mahaba din ang buhok niya. At kung kayo po ay nakakita ng ermitanyo, so ganun na ganun yung tsura ng pulubi, no? So tumapat pa doon siya sa barber shop. So siyempre yung barber shop salamin po yun, no? So nagsalamin siya, okay? Then sinuklay-suklay niya yung buhok niya gamit ang kamay. So biglang nabanggit ng customer na sabi sabi kanina nung barbero kanina, no, God does not exist daw, sabi sa paniniwala niya, in English pa Sabi naman nung customer, no, makita yung pulubi, barbers does not exist. Ako din naniniwalang walang barbero. So siyempre nag-react yung barbero. Sabi nung barbero, kaibigan, anong tingin mo sa akin? Sabi nung customer ganito, so kasi kung naniniwala, kung totoong may barbero, bakit may mahaba ang buhok na katulad yan sa harapan mo? Bakit may mahaba ang balbas? Ayan. So siyempre nag-react yung barbero. Sabi ng barbero, actually sir, kung tinasabi mo ay ang pulubi na yan, na mukhang ermitanyo, actually simple lang naman yan, sir. Okay? Kung lalapit sa akin yan at sasabihin niya na magpapagupit siya, kahit libre po ay gugupitan ko yan. Kasi yun ang trabaho ko bilang barbero. Sabi nung customer, that's why God exists. So kung ikaw may trabaho, pag lumalapit sa'yo, okay, tinutulungan mo, ganun din si Lord. So lahat ng sinabi mo kanina ng mga mahirap, walang trabaho, simple lang naman ang reason kaya nandun sila sa posisyon na yun o sitwasyon na yun. Kasi unang-una, hindi sila lumalapit kay Lord. So basically, kung hindi ka lalapit kay Lord, what if lang na ina-assume ni Lord na masaya ka dun sa sitwasyon mo. Kasi hindi ka lumalapit So ibig sabihin, God is the observer. Kasi si Lord, hindi yan yung nagdi-decide ng buhay ng bawat isa sa atin. God's stand is to help us, okay, and assist us in living our life. Kung anong gusto natin, yun lang ibibigay sa atin ni Lord. So we just pray.
Okay, lumapit tayo kay Lord at bibigay naman yan lahat ng ating mga kailangan. So that's why God exists. Okay? So may nakuha po ba kayong aral? So marami sa atin na hindi lumalapit pero nag-i-expect na mayroong darating na blessing. So what we need is sabi nga po, ask and you shall receive, seek and you will find, and knock and the door was open. So thank you so much po and God bless po sa ating lahat. Salamat po.